sasabihin sa'tin ng iba. Ika'y akin, ako'y sa'yo. Your love is like the sun. Hello Kathden fans! And kamusta po kayo mga kasambreros? Ayan, bago ang ating topic na medyo maiinis kayo mga kasambreros sa ating topic, panoorin mo natin ito. Si Rufa May Quinto, hindi talaga nagpatalbog at saka ganun pa rin, no? Komedyante pa rin si Ma'am Rufa May dun sa GMA Gala Night mga kasambreros. At saka ito, no, ito pa yung mga isa sa mga video clips ng pagsasara at saka jamming ni Sir Alden doon sa kakatapos na GMA Gala Night mga kasambreros, na sabi ng ilan ay siya ang nagsara ng tindahan kasi siya yung last na umuwi after the party mga kasambreros. Ang kulit ni Sir Alden kasi talagang hindi niya tinitingnan na ganito na siya kataas, no? Kumaga pa pera at saka ang pera lang at saka kasikatan ang nagbago sa kanya, ang tumaas ng sobra-sobra, pero ang kanyang pagkatao ay hindi nagbabago mga kasambreros, and isa yun sa dapat nating kumaga pa tinutularan mga kasambreros. Gulat talaga ako, and on behalf of Miss Marian, we will be receiving the award. Oh my gosh. So you can now congratulate yourself. I know! Gusto ko lang sabihin natin, napatunayan lang po ng award na to na just for tonight, mas guwapo ko sa'yo. Bigay mo na sa akin. Congratulations. Thank you so much to our wonderful sponsors. We can thank you to Mr. Alden Richards. Thank you so much for being right here doing the hosting duties for the evening. Yes, salamat. It's always an honor to be co-hosting with you, Robbie. Parang first yata natin to. And I hope it's not the last. First natin. Manifest the dream. Manifest natin. And as well as of course with Bianca and Tumisaigo, maraming salamat. And thank you PNPC for having me on this milestone night. Yes, but it doesn't mean that iiwanan po tayo ni Alden. We'll say hello love again sa kanya because syempre, he'll be around. Family and fans mo. Can we hear a big roar coming from you guys? Alright. Pero yan, of course, malalaman natin yan. Sa pagbabalik na, the 40th Star Awards for movies. We'll be right back with more exciting awards. At ito na nga mga sombreros, mainis tayo dito na mainis na mauunawaan natin. Okay? Yung yakap ni Sir Alden at saka ni Jasmine, bakit daw sobrang higpit? Okay, maintindihan natin ito mga sombreros kasi sobrang close ni na Ma'am Jasmine at saka ni Sir Alden kasi nga nagkaroon sila ng movies, shows mga kasambreros sa GMA. Okay? Hindi man movie pero parang TV program yata or show sa television. Kung kaya malapit sila sa isa't isa. Kasi sobrang higpit daw ng yakap. Tapos pag nakatalikod daw, akala nila si Ma'am Catherine. Kasi di ba si Ma'am Catherine may ganyang outfit din dati. Dun sa famous awards niya ay naka-white din si Ma'am Catherine at saka naka-backless. Tapos akala ng ilan ay si Ma'am Catherine yung kayakap ni Sir Alden. So hindi po mga kasambreros. And then ito, yung ibang mga tao ay parang hindi tanggap na ganito yung ginagawa ni Sir Alden sa kumbaga pa sa party ng GMA Gala Night. Si Ma'am Ashley Rivera, close din sila mga sombreros, no? Pero yun nga, parang iba daw, awkward daw si Sir Alden na ganun na nakaharap kay Ma'am Ashley na sumasayaw, tapos yung mga ay siyempre jamming na party mga sombreros, wala ng limitations, no? Kumbaga pa may limitation siya pero alam naman nila yung limitation mga sombreros, pero syempre parang awkward daw po. Ano pong masasabi ninyo dito mga sombreros? Ang ating tula sa vlog na ito ay linya. Buhay natin ay binubuo din pala ng mga linya. Mukha, ugat, kamay, noo, balat, tuhod at dila. Lahat ng hugis ay nabuo dahil sa linya, gaya ng pagpapagawa ng bahay. Gayon din ang mga konstruksyon at ginagawang mga tulay. Fishnets, daanan, damit, tela, tadtaran, sahig, libro at iba pa. Sabihin lang o hindi at huwag mangako o manunumpa. Pumila ka sa tamang linya at never kang dapat sumisingit. Baka ikaw masigawan na mga hindi naiinggit. Ang nandaraya ay ugaling pangit. Ikaw, anong kwentong linya mo makasombrero? I-comment mo na ito.
At para sa ating Word of God mga kasambreros, sobrang ganda po nito. Kung meron tayong na-experience na problema ngayon, ito po ay para sa atin. Basahin po natin 2 Corinthians chapter 1 verse 9. Sabi dito, we felt we were doomed to die and saw how powerless we were to help ourselves. But that was good, for then we put everything into the hands of God, who alone could save us. Grabe mga kasambreros. Ito ay subtopic pa rin ng ating topic no nakaraan na transformed by trouble. No, babaguhin tayo ng sakuna or ng problema. Sabi ni Apostol Pablo dito ay naranasan niya, pakiramdam niya sa moment na yan kasi nag-shipwreck nagkaroon ng kumbaga pa malapit ng mawasak ang barko nila. Sabi niya, we felt we were doomed to die. May naranasan ba kayo mga kasambreros na may experience pa kayo sa buhay ninyo, whether nung bata pa kayo or kamakailan lang, na parang kumbaga pa isipin mo, parang pakiramdam mo malapit ka na mamatay, parang akala mo katapusan na ng mundo. Para ganito yung naramdaman ni Apostol Pablo mga kasambreros, no? Naramdaman nila kasi mga preso ang kasama niya sa barko mga kasambreros, no? Sabi niya, we felt we were doomed to die. Kumaga pa parang katapusan na nila. Sabi pa niya, and saw how powerless we were to help ourselves. Hindi natin kaya ang ating sarili. Hindi. Kahit na gaano tayo kagaling, gaano tayo katalino, gaano tayo kaliksi, gaano tayo kalakas, hindi natin alam bukas magkakaroon tayo ng sakit. Alright? So, isa yun sa mga experiences ko mga kasambreros na kapag tayo po ay malakas, wag po tayo magmayabang sa ating malakas na immune system, malaking katawan, no? Malakas na katawan, wag po tayong masyadong maging mayabang. Wag po tayong masyadong confident because we never know. We will never know kung kailan ang panahon na magkakasakit tayo. And sasabihin mo, ganun pala karupok ang buhay. Ganun pala karupok ang ating katawan, ang ating human body. Kahit na sabihin mo ngayon na sobrang lakas ka pa, your 20s, your teenager, hindi mo sasabihin, hindi mo pwedeng ipagmayabang na malakas ako. Kumaga pa sa iba, kumaga pa kasing lakas ko ang kabayo or 10 kabayo. No, wag po tayo magmayabang except na pasalamatan natin ang Diyos sa ating kalakasan mga kasambreros. And sabi na dito, parang wala nang tutulong sa amin, no? Kasi ang aming mga sarili hindi namin kayang isalba. So, parang ganito lang yung mas meron, no? Problema nyo pera. Okay? Yung kapatid mo problema din. May problema din siya sa pera. Yung kapatid mo na isa may problema din sa pera. So hindi ka makatulong sa mga kapatid mo because you yourself is kumbaga pa penniless, jobless, walang pera mga kasambreros. So ganun siya sa realidad ng buhay mga kasambreros. But that was good, for then ito yung sekreto, we put everything into the hands of God. Alright, so may problema tayo sa pera, may problema tayo sa relasyon, may problema tayo sa physical, may problema tayo sa pagiging stress, no, emotional, may problema tayo sa kumbaga pa marami tayong mga kinakaharap mga kasambreros, lalong lalo na financial araw-araw. Pag may mga estudyante ka pa, may pinapaaral ka, nako, kailangan mo talaga ng income araw-araw mga kasambreros, and we can relate to that. Pero sabi dito, we put everything into the hands of God. Alam kong hindi ito yung sabihin natin na, pag binasa ko ba ang Biblia, may pera ako makukuha. Pag binasa ko ba ang Biblia, pag sinunod ko ang Biblia, magkakaroon ako ng income ngayong araw o bukas, makalawa, tapos mapapakain ko ang mga magulang ko, mga anak ko, ang mga kapatid ko, ang mga pinapaaral ko. No. Okay? Hindi. Siyempre, hindi. Pag binuksan mo ang Biblia, walang pera dyan. But you will have the proper and right guidance kung ano ang mga planong gagawin at desisyon na gagawin. Pansin natin mga kasambreros, may mga kakilala ko, may mga malaking pera na dumadaan sa kanila pero walang outcome, walang resulta. Kumaga pa, pangbayad na ng utang, pambayad na ng ganito, pambili lang ng ganyan. After all, wala na. No? After how many days or how many weeks lang, wala na. Kasi wala silang proper guidance. Walang tamang kaalaman, walang tamang direksyon, walang tamang plano, gasta lang ng gasta, and walang gaanong nakitang output. So yun mga kasambreros, no, dito ko na talaga na-realize na napakahalaga na meron kang tamang, hindi man perfecto. Kasi syempre hindi naman all the time na pag nagplano ka agad ay perfecto. Pero at least you have a proper guidance.
you have a proper direction na ito dapat ang gagawin. Huwag pala dapat magpadalos-dalos. Lalong-lalo kapag yung binabasa mo ay kawikaan sa Biblia, mga sombreros, yung Proverbs, talaga matuturuan ka doon ng mga proper steps at saka proper plans ng isang matalinong tao. Okay, hindi perpektong tao kundi matalinong tao, mga kasombreros. Sin lamang po, no, nawa po ay nag-enjoy kayo, mga sombreros, at ang ating gagawin dito ay we put everything into the hands of God alone, who could save us, mga kasombreros. Kasi at the end of the day, ay it's between you and God, me and God, mga kasombreros, yung relationship na magtatagal sa forever, okay? Hanggang eternity, mga kasombreros. Kasi ang relasyon natin sa pamilya, sa kapatid, sa kaibigan, temporary lamang yan, mga kasombreros. Kapag namatay na tayo, wala na, no, disconnected na tayo doon sa ating namayapang magulang or kapatid or loved ones, mga kasombreros. Pero ang relasyon natin sa Diyos, it's eternal. Kung kaya dapat parati natin ituring ang ating mga sarili na mga anak tayo ng Diyos at hindi ng Diablo, mga kasombreros. Yung mga may time talaga para sa Panginoon, mga kasombreros. Alright, so we're praying that in the mighty name of Jesus, magkaroon ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pag-uunawaan at humility sa loob ng tahanan, may caring, may pag-aalagaan, may understanding, at saka respeto, mga kasombreros, sa loob ng tahanan, between family, between children to parents, and then parent to children, mga kasombreros, and any other person within your homes, oh Lord. Maraming salamat po sa yung pag-ibig at pagpapatawad sa amin, Panginoon. Nawa po ay yung mga nakikinig at nanonood ay grasyahan niyo pa po ng inyong pag-ibig at saka pagpapatawad kung meron mang mga nagawang kasalanan, in the mighty, holy, sweet name of the Lord Jesus Christ. And everyone will say Amen and Amen. See you sa next segment, mga sombreros, and paalam po. I love you all.